Hello guys, welcome to my vlog. Today is Tuesday, New Year's Eve. It's almost 9 o'clock in the evening. I think hindi ko nakita yung time. Anyway, New Year's Eve dito ngayon, or mag-iintay kami ng countdown. But anyway, before I start, I would like to say Happy New Year to everyone, kung sino man ang nanonood nito. Maraming salamat sa mga taong sumusubaybay sa aking mga video, at sa mga nagsusubscribe, thank you so much. Sana ay nag-enjoy kayo ngayon sa New Year. Na tayong mga Pilipino, we usually celebrate this occasion. Ito yung mga time na talagang big deal sa buong mundo, hindi lang naman sa atin. So hopefully lahat nag-enjoy. Kami naman okay lang kasi wala kaming choice at this time. Look at me, I cannot function right now. So dalawa lang kami dito ng husband ko. Ganun talaga. Minsan din natin, may mga time na hindi natin wala tayong choice but to keep going. So, look at me, itong ganito pa namang Pasko at bagong taon ako inabot nito. Talagang ang aksidente, hindi natin masasabi. Kaya, sana lahat ng tao mag-ingat lang. But ako rin naman, wala naman akong ginawa kundi mag-ingat, but still, ganun pa rin. So anyway, that's our story. That's the story of my life. Anyway, before I start, I would like to say thank you to all my subscribers. Thank you for the likes and share, and sa mga bagong nakakapanood nito, na hindi pa nakakapag-subscribe, please do it and hit the notification para updated kayo. Sorry sa miserable kong itsura. I can't even fix my hair. Look at me. It's totally, disaster na ako for more than 2 weeks na akong since I had an accident. Kaya I'm so sorry, but I'm trying to, make a video. Hindi ko palang ma-edit kasi hindi ko magamit yung kamay ko. So, eto sana, pero hindi ako sanay gumamit ng mouse dito. But I'm left-handed. Ang problema ko lang, syempre, yung mga computer na set up. Pwede naman din set up, pero I'm not used to. So, anyway, hindi pa ako nagtatrabaho. I don't know when I'm gonna start. Today is my second session sa PT. So, physical therapy ko. So, I'm doing well so far. So, hopefully, mabilis ang recovery ko. But like I said, ito pa lang ang pwede kong ma-share sa inyo na hopefully, pag medyo okay na ako, sana makabalik din ako sa trabaho soon kasi hindi pwedeng mag-stop. Alam niyo naman dito sa Amerika, ang time is gold. Hindi ka pwedeng mag-stop, especially sa mga katulad naming self-employed, hindi pwedeng mag-stop dahil the bills is keep coming. So, this is America. This is the life here. Although, magsusurvive naman, kaya lang ang problema is very stressful talaga. But what can we do? Anyway, this is the first time na nag-New Year na I didn't do anything. Hindi ako nagluto, hindi ako makaluto. Wala akong choice. Ito yung first time kong hindi nag-celebrate ng Christmas and New Year in my entire life. But like I said, wala tayong magagawa. It is what it is. Wala tayong choice. Kahit na malungkot, sobrang lungkot na yung buhay namin, tas ganito pa yung nangyari. But you know what? Kahit ganun pa man, it's okay. Tinitiis ko lahat. Hindi ko alam kung ano ang plan sa akin ng Diyos. Kung hopefully mayroon namang kaming matanaw na
liwanag kahit papano, but so far parang padilim ang nangyayari sa buhay namin, but wala tayong control sa mga bagay na yan. So what we gonna do is, you know, ganito na lang, i-pray, pag-pray na lang kung ano yung gusto sa atin ng ano, like I said, yung plan sa atin. So anyway, nagpapasalamat din ako sa lahat ng mga family ko and mga close friend ko at yung mga clients ko na they are very supportive sa akin. They keep checking on me. Daming dumadamay naman sa paghihirap ko right now, kahit na papano is malaking tulong yung they reaching out. Nangangamusta sila. Some people, they stop by and bring something, and you know, para damayan lang ako kahit na papano. Pero like I said, holiday ngayon, most of the people are busy, and of course they have a lot of celebration. Kaya andito ako sa mga time na talagang very very sad yung ini-experience. But like I said, I don't wanna be bitter. Umiiyak lang ako kasi mahirap dahil ini-experience namin yung ganitong klaseng buhay, but wala naman kami magagawa kung hindi mag-keep going. This is the life, like I said. So but I'm still hoping na someday magkaroon din kami ng peace sa puso. I'm trying to do everything I could just to, you know, be a good person. Kahit na maraming dumarating na pagsubok sa buhay namin, I am still choose na become a good person. But sometimes minsan nga, nagkakaroon kami ng misunderstanding ng asawa ko kasi she is always telling me that I'm always worried for everything. I'm always worried about some people. I'm always, you know, trying to be nice to everyone. But this is me. Ito talaga yung ugali ko, and I cannot help it. I cannot change that because this is my normal. So anyway, it's okay. Life must go on. Talagang ganon. Tomorrow nga may gig ang asawa ko, January 1st, but I wasn't able to help him, to join with them, to be with him, kasi nga hindi naman ako makakalabas. Pwede naman siguro, pero I cannot dress up. Hindi ako pwedeng mag-ayos. Hindi ako pwedeng, you know, nakapantulog lang ako lagi. Kanina nga nag-PT ako, nakapajama lang ako kasi I cannot wear yung maayos, yung magbihis dahil puro sleeveless na nga itong suot ko para madali lang isuot. Kasi hindi pwede yung may ganito, may sleeve. So, tapos ang lamig-lamig. So, ang hirap talaga. What can we do? So, we have to go to the PT twice a week, plus my doctor's follow-up. So, marami talagang gawa. So, anyway, wala naman akong masyadong maikukwento sa inyo kasi andito lang naman talaga ako. Ito lang ang magagawa, but I'm still trying, you know, na kasi sometimes pag nagbi-video ako, nadadivert ko yung emotion ko, na i-let out ko yung kung ano yung nararamdaman ko. Although alam nyo itong nangyari sa akin, parang more ako, I know I'm very strong person, but ang anxiety ko at yung depression parang mas lalong gumagrabe kasi napo-frustrate ako sa mga nangyayari sa buhay na ganito. I cannot believe talaga na nangyayari ito, pero nangyayari, wala naman tayong control sa mga ganito. Kaya sabi ko, bakit parang wala nang katapusan, but alam ko meron, but I don't know when.
kung kailan matatapos. So, it's not easy. Kung hindi, magtiis na magtiis. So, ganun siguro, pagka dumating sa'yo yung bad luck, para bang sunod-sunod. Kaya minsan yung swerte minsan lang dumarating. Kaya pag dumating sa atin, talagang you have to cherish, you have to take advantage and try to appreciate, kasi wala ang buhay hindi natin masabi, you know. Ako, I'm trying to do everything to, you know, magkaroon ng magandang buhay, maayos na pamilya. Hindi ko naman hinangad yung maraming pera dahil alam ko naman ang pera hindi rin maganda. But syempre, ang tao kailangan ng pera. Kaya wala tayong magawa, kasi paano naman tayo mag-survive kung wala tayong pera, di ba? So, ganun na lang. Kaya sa mga taong nagkakaroon ng experience na katulad ng experience ko, wala tayong magawa. Umiyak na lang tayo. Ako, umiyak ako almost gabi-gabi, pero halos pag nag-isipan ko, iyak ako. I don't care, kasi yun ang nararamdaman ko, especially, you know, sa hirap na na-experience ko na nawalan ako ng anak, mas lalo pag ganitong okasyon. Tapos, ganito pa yung nangyari sa akin. Para bang sobrang sasabi kung totoong may mga malas, parang kamalas-malasan na inabot ko dito sa mundo na to. Kaya lang, what can I do? Wala naman akong magawa talaga. Anyway, ayokong magalit, yun na lang sinasabi ko sa sarili ko, ayokong magalit, ayokong mawalan ako ng hope, ayokong mawalan ako ng faith, ayokong mawalan ako lahat ng puso sa lahat. Kaya ako ngayon, I'm trying to communicate to everyone. Lalampasan ko na yung gusto kong maging silent ako, maging quiet ako. Ngayon, iba naman tong pinagdadaanan ko. Parang gusto ko nang mag-reach out to everyone. Parang gusto ko nang gawin yung mga bagay na hindi ko, yung pwede ko nang magawa ngayon. Yun na yung gusto ko gawin. At saka, like I said, yung pagiging annoying ko sa social media, I still keep doing it. Hindi ko lang magawa ng talagang gawa ngayon dahil nga dito sa nangyari sa akin, but yan ang aking mga outlet to you know, divert my emotion, ang mga sadness sa buhay ko, doon ko lahat nililet out. So I don't care, and I don't know sa mga taong nakakabasa, I'm so sorry, but this is my only way. Wala naman akong intention na stressin yung mga tao, at don't get stressed, kasi alam mo naman, di lang naman ako yung ganito, ang dami-daming mas mahirap pa yung pinagdadaanan sa akin, pero kanya-kanya lang na way yan kung paano natin tulungan ang mga sarili natin. So for me, it's so sad. Anyway, for a couple of days, ang dami-dami kong dream about my daughter. Alam ko yung iba na ikwento ko na yung mga lately. Alam ko marami akong dream about her. Siya nga pala yung kwento ko doon sa na experience ko after my surgery, yung nag-assist sa akin na nurse na nawalan din pala siya ng anak. Yung first na first na PT ko, nakita ko siya uli early morning, like 6 o'clock in the morning. Yung pala yung shift niya, siya yung unang sa early morning. Nakita kami uli, tapos sabi ko sa kanya, sabi niya, nakwento niya yung kwento ko doon sa mga katrabaho niya. Pinag-usapan niya daw nila ako about, you know, what happened sa akin nga, sa hindi niya naman sinasadya na ma-mention niya about, about kids, about sa mga anak, kung nagtaka lang siya bakit walang
wala ba akong anak around, sabi niya ganun na, kasi yung husband ko lang kasama ko, ay magkaedad kami, siya malalaki na yung anak, di syempre pag malalaki na, at least grown up na, they can visit you anytime, especially sa nangyari sa accident ko. But kaya nalaman yan, wala akong choice kundi sabihin ko na nawalan ako ng anak. So yung pala siya rin, so nagkita kami, so ninag niya ako. Tapos sinabi ko nga sa kanya, I will never ever forget you. Sabi ko ganun sa kanya kasi ikaw yung way, dahil humingi ako ng sign sa anak ko, kung bigyan niya ako ng sign na yung she's there, she's with me during my difficult time. And yun nga ang naging sign, yung nurse nga, so na-mention niya. So I just consider that happy na ako na may mga sagot doon sa mga dinidream ko ng gising. Alam ko namang maybe it's only a coincidence, but para sa mga katulad naming desperate, we always, agree sa mga ganong situation. Although I don't believe that much sa mga ganyang pero minsan it's amazing kasi para bang, like I said, kung coincidence man, bakit maraming nangyayari, maraming parang may sagot sa mga ganong mga bagay. But anyway, sana lang itong darating na taon, sana lahat ng tao, lahat tayo, may magandang pagpasok nitong taon na to, may magandang mangyari. I'm hoping na may mangyari naman sa aming interesting, na sana maganda naman ang itong taon na darating. Sana much better naman yan kaysa sa mga naunang dumaan na taon. Kasi ako, I'm still hoping na someday papakinggan ako ng Diyos sa mga pinapangarap ko na gusto kong, mangyari, especially sa anak ko. Alam ko wala na yung anak ko, but I'm still hoping something na miracle about my daughter. And so I could be with her na, kasi ang hirap talaga ng mga pinagdadaanan namin. Me and my husband are really, been a lot. Talagang, we've been through a lot. Talagang, I know, sa mga taong hindi nila alam, hindi nila maintindihan yung situation ng ng katulad naming mga parent na, nawalan ng anak, especially sa amin, ang anak namin na pinakamamahal namin, nag-iisang anak namin, at wala kaming ginawa sa anak namin kundi mahalin na mahalin. Kaya ang hirap, ang dami-dami naming sakit sa puso dahil we raise our kid na, like a treasure. She's our treasure, kaya siya yung, kumbaga, I don't know, kung merong pang mas pa sa treasure, maybe that's how we love our kid. At saka, especially ang relationship namin, although some people, I'm sure, they will never understand. Some people kasi ang tingin nila, being close to your kid is selfish, and being, protected to our kids is, yung sa kanila is toxic. But hindi. Sobra namin minahal yung anak namin. Kaya, and my daughter knows that, especially now that, she's gone. I'm pretty sure she knows that we did everything para sa kanya. Wala kaming ibang pinangarap kundi para sa kanya. Kaya sa mga taong it's, misunderstanding, alam ko maraming nag-wonder, alam ko
pamilya, kaibigan, you know, they are all wondering, you know. Pero, you know what? Yung iba ang take nila sa amin, but I don't care. Hindi nila alam kung gaano namin pinalaki yung anak namin. Hindi nila alam kung paano namin iningatan, at hindi nila alam yung relationship namin as a being a parent and a child. So, para sa akin, I did well. I did everything the best para sa anak ko, because that's my goal. Anyway, so hanggang dito na lang. Sana mag-better na ako soon. But I can see I'm getting better. At least na imumove ko na yung kamay ko. Medyo na, hindi ko pa lang masya kayang immobilize yung kamay ko. Kasi, syempre, kaya tinetherapy ako kasi, hindi ko pa kayang itaas ng taas yung kamay ko. At saka, at least, hindi na siya masyadong namamaga like before. Hanggang dito yan maga. Pero ngayon, it's okay na. Namumove ko naman tong mga daliri ko. So, ito lang sa elbow ko kasi isasanayin pa. Kaya ine-exercise pa kasi para hindi siya manigas, mag-stay sa isang position. Kaya lang, syempre, hindi madali. So, tiis-tiis lang muna. Anyway, so till next again, like I said, Happy New Year. And please take care of yourself. And I hope to see you again next video. Take care everyone, and God bless us all. Happy New Year. Bye.